Ano pong may paglilingkod namin? Kasi po, laking Bicol po kami. Laking Yung mga Bicol. birth certificate, opo, laking Bicol. Yung mga record po namin doon, as in, nung mga nakadaang bagyo po, nawala lahat. Ang concern ko po kasi yung sa birthday ko po, dapat 17. Ang nakalagay po, 16. Tapos yung middle initial po, mali din. Nagtanong po kami sa Bicol, wala na kaming mga record kasi nawala na daw po yung mga record nila. At naanod sa baha. Saan po kami lalapit pag pabago niya? Okay. Pero, you tried getting a copy po sa PSA mismo. Kasi nandito na kayo sa Pasig. Yun, kaya nyo nakita ba na imbis na, 17 yung birthday mo, anong buwan? April 17 po, 16 nakalagay sa pinakang mga sinaunang mga durug-durug na pong birth certificate. Oo. Meron ka pa ba niyan durug-durug na birth certificate na yan man lang? Meron pa po. Ayan, pwede As pa. in lumang-luma. Okay. Paano po ang pagpapagawa? Tapos, middle initial mo ay mali din. Opo, Imbis na, ano ba dapat? imbis po na Soto ang nakalagay po, Sato. Imbis na? Soto, Sato po ang nakalagay. Sato. Imbis na Soto, Sato ang nakalagay. Opo, Sato. Okay. Sige po, Mama Riza. Okay, so ang problema ni Ma'am Cynthia, hindi naman siya negative record, no? Kasi meron siyang kopya ng kanyang birth certificate. So, first is kailangan lang i-check kung may kopya pa sa PSA tsaka sa local civil registrar, and i-check, no, yung kanyang date of birth kung consistent. Pero ayon nga sa kanya, may error sa day, ano. Ito po ay pwedeng i-correct sa pamamagitan po ng clerical error, petition sa correction of clerical error sa RA 10172. Ang proseso sa pag-file ng petition ay kailangan po silang file sa local civil registry office kung saan nakarehistro para makorek ito. Gayun din po yung kanyang middle name, no? Middle initial na sinabi po niya kasi Sato to Soto. Isa rin pong clerical or typographical error. So, pwede niya nang pagsabayin yung petition, for correction of clerical error sa kanyang middle name at saka sa kanyang Birthday. day. Okay, so pwede na siyang i-file ang petition sa local civil registry office. Ito'y administrative na proseso at kailangan lang pong i-file sa local civil registrar. Ngayon, since nandito siya sa Pasig, meron tayong tinatawag na migrant petition. So pwede siyang mag-coordinate sa local civil registrar ng Pasig at doon mag-file ng kanyang petition for correction. Ayun. Hindi mo na kailangan umuwi pa ng Bicol, Ma'am Cynthia. may bayad po yan, Miss Cheryl. Oo, meron pong bayad, no? Yung pong pagproseso ay nasa 3,000, no? Yung processing fees po nito. And considering na yung day ay isa sa mga day of birth ay isa sa mga i-correct, meron din po itong publication na kailangang idaan sa proseso or yung pag-notify, no, sa public regarding this correction. So, mag-coordinate lang po sila sa Pasig Civil Registry Office kung gusto nilang mag-file na migrant petition, or kung makakauwi naman po si Ma'am Cynthia sa kanyang lugar, pwede rin po na direct sa local civil registry office ng place of birth niya ang pag-file ng petition. Yung gagastos niyan 3,000, wag mo nang iuwi sa Bicol, ipambayad mo. Bakit ganun kamahal, ma'am? Well, nasa batas po yan, Ma'am Cheryl. But meron din pong proseso na tingnan lang ni Ma'am Cynthia kapag may certificate of indigency para ma-waive yung mga fees. At saka kasi yung publication, may bayad din yan, di ba? May bayad po, at saka since kung mag-avail po siya ng migrant petition, meron po itong additional na processing fee. I think 500 pesos po ito. So yun po yung mga options na pwede niyang gawin po. Miss Cynthia, ang una mo munang kunin ay yung certificate of indigency para ma-waive lahat ng gagastusin mo. Ilang taong ka na po ba?
In coming April 17, 57. Ayun. Pwede, basta, excuse me, makakuha ka ng Certificate of Indigency, malaking bagay na ba yun? Tapos pumunta ka sa local civil registry office ng Pasig. Doon pwede na Pasig, po opo. kayong magpa-guide. Ano po? Opo. Yun nga po, share lang, concern ko lang. Kasi marami na rin ako napagtanungan. Yun nga po, may malalaking talaga ang bayad nila. Oo nga. Nagbabayad as in. Yun daw ang po. mabigat. Oo nga po, naintindihan natin. Wala rin po kaming magawa at si Ma'am Marisa kasi nakalagay pala yun sa batas. So the best way Opo. is kumuha po kayo ng Certificate of Indigency para ma-waive po yung Opo. fee. Alright? Alright. Kasi po, Miss Cheryl, okay. Salamat po. Salamat. Thank you, Miss Cynthia.